get the latest on Typhoon Karina and Habagat. Pag-asa weather forecaster Samuel Duran is on the line. Samuel, good morning. Thank you for joining us here on Brunch. Yes, po, good morning din po sa inyong lahat and update po natin sa ating pong binabantayang bagyo. Si Typhoon Karina po ay lumabas na or nag-exit na po ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of now, it was estimated at 465 kilometers north of Itbayat, Batanes, or around the vicinity of Renshaw County, Taiwan. And then with maximum sustained winds of 150 kilometers per hour and gustiness of 250 kilometers per hour. So as of now, signal number 1 na lang po dito sa may Batanes. And the southwest monsoon is still enhanced by the Typhoon Karina, and we are still expecting Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Apayao, Benguet, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, and Occidental Mindoro will still have monsoon rains. However, the rest of Cordillera and the rest of Calabarzon, Tarlac, and Nueva Ecija will have occasional rains. Sam, So, sige, go ahead. Na ako, sorry. Samuel, din sinabi mo kasi na, of course, wala na sa area of responsibility natin ba? Opo. Anyway, ang tanong ko is, ano ang epekto ng Karina, even though it has hit Taiwan, ano ang epekto ni Karina sa NCR area and sa northern area, especially with regards to volume ng rain kasi yan ang kinakatakutan ng tao. We're still trying to recover. And is there another system that we're eyeing that may enter soon? Yes, opo. So yung effect pa rin po niya, yung habagat pa rin, no? Yung intensification pa rin ng habagat. However, yung yung axis ng habagat as of now is moving northward. So sa ngayon halos nandito sa may bandang Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan. So halos nasa Region 3, no? And then approaching din po dyan sa may Ilocos Region. So yun po yung medyo maapektuhan sa ngayon kasi yung etong bagyo natin ay lumalabas na ng PAR and then umina na rin po, no, nag-interact na rin siya sa mga sa kalupaan. So based naman po sa sinabi ninyo doon sa may kung magkakaroon pa ng another system. So sa ngayon po, no, may mga cloud clusters na nandito sa may east ng ating bansa. Pero hindi pa po natin sure kung magde-develop. Although sa mga models kasi alam ko open source naman to, no, nabubview ng mga tao, may mga nakikitang development. Pero sa ngayon po hindi pa po natin masabi. Pero Samuel, it's safe to say or talagang sabihin na natin na makaka-expect tayo ng mga pag-ulan pa rin within the next couple of days, pero hindi na ganung kalakas as nitong previous days. Tama ba? Opo. Halos kung magkaroon man ng paulan, lalo na po dito sa Metro Manila, no, kung magkaroon man ng paulan, hindi na po katulad nung kahapon. So yung pong shift ng malalakas na ulan, possible po na nabanggit natin sa eastern portion na ng Central Luzon and halos dyan sa may Ilocos region na. Yes. No, go ahead. Oo, kasi pinagkukumpara po, Samuel, itong Karina at nakasama nga itong habagat rains doon sa nangyari rin sa Ondoy. Being an expert on this, can you explain to us kung dapat bang ikumpara itong Karina na to na may kasamang habagat dito sa nangyari naman noon sa Ondoy? Opo, nung Ondoy talaga, special case po talaga yan, no? Kasi po yung Ondoy, ano po siya, yung bagyo at yung habagat ang nakapinsala sa atin. So sa ngayon po ay habagat lang talaga yung nakapagpaulan sa atin. So kung in terms naman po ng rainfall, yung pong halos 300 millimeter na rainfall in halos less than 6 hours, binuhos niya dito sa Metro Manila, no? And then sa ngayon naman, yung habagat natin is halos 9 hours na puro torrential na ulan. And then meron pang yung nung madaling araw nagkaroon din ng paulan pa. So meron pang precursor na ulan. So halos torrential na ulan in the 9 hours. Now, nung compare po nung Ondoy, siguro ito yung isang factor, no? Nung last time nung Ondoy, yung mga tao is hindi aware na may malakas na pag-ulan. Ngayong time po,
kahit pa paano, aware na yung mga tao. Meron na tayo may mga DRR na tayo, tapos meron na, alam na rin ng mga tao kung saan pupunta kapag may malalakas na ulan. So, siguro isang factor din po yun, no, na medyo na lessen yung effect ng bagyo or ng bagat po. Samuel, sinasabi daw po hindi pa ito yung epekto ng La Nina. So, kailan po ba yung epekto ng La Nina at pagdating po ba ng August and the rest of the months po ngayong taon ay we'll be expecting po, kumbaga brace ourselves no, na sa mga mas malalakas pang mga pag-ulan. Yan po. So, tama po kayo dyan. No? Sa ngayon naman talaga is neutral condition pa tayo. And then, naka-alert na po tayo sa La Nina. Ibig sabihin po nun, August, September, October, ay talaga sure shot na. No? Kumbaga, malangyayari na talaga yung La Nina. Ngayon, etong La Nina ay lalo na pag nag-effect during the northeast monsoon kasi easterlies po yung hangin yan yung malakas na or yung hangin na ma-enhance niya. So kapag during the northeast monsoon and then meron pa tayong La Nina, most likely ang magiging maulan naman itong eastern naman, yung Cagayan Valley region, Aurora, Quezon, Bicol, Eastern Visayas, and Caraga region. Tapos nandiyan pa yung naririnig po ninyo, no, yung na-shear line, yung dating tail end. Right. So yun po ang mas paghahandaan natin, and then during amihan, yan naman po yung mga landfalling na malalakas na bagyo. So yan naman po ang paghahandaan natin. Alright, for the meantime po, maraming salamat po sa inyong oras. That was Samuel Duran, ang ating Pag-asa weather forecaster for today.